pagsisihan mo talaga yung lahat ng mga kasalanan mo at saka bago ka gumamit ng deliverance handbook ni Padre Sikia. Kasi yan po talaga ang ano natin, yung magkumpisal ka, hindi ibig sabihin na requirements, magkumpisal ka dahil nagsisi ka. Kasi nakagamit ka nga ng libro ni Padre Sikia, how much more kung magkumpisal ka. So may time tayo sa paggamit, so dapat unahin natin yung kumpisal, bro. Yun ang pinaka-importante. So back to you, bro. Okay, copy. Last na lang po. Baka ma-retaliate tayo, hindi tayo ghost hunter. So ang makakapagtanggal ng ng demonyo is conversion, hindi po yung deliverance lang. Yun lang po, bro. Okay, isa na lang po, no? Sige, bro. Okay. Total nandiyan si Brother Romer. Patungkol sa kapag yun nga, hindi ka napagkumpisal, so nasa may mortal sin ka, possible ba na mabasa ng mga fallen angels ang iniisip mo? Ano yan, Like, ma? posible bang mabasa ng mga fallen angel ang iniisip mo kasi hindi ka nakapagkumpisal? Ang demonyo kasi, bro, nakakabasa yan through your kung paano ka mag-react. So, alam niya kung ano ang kasalanan mo, automatic yan, bro. Alam nila yung reaction mo. So, hindi mababasa yung isip mo, yung puso mo, pero yung reaction mo. Kapag meron ka ng doorway, meron ka ng doorway sa kanila, automatic yan, bro. Lahat ng ipe-present nila na kasalanan, once na mag-react ka, alam nila kaagad. Alam nila kaagad. Hindi naman sila nakakabasa ng demonyo. Yung reaction mo lang, the way kayo mag-react dun sa kasalanan. Kaya nga po, ang pinaka-essence po talaga sa deliverance is processing po sa sarili. Yun po talaga. Kasi kapag magsimula ka ng mag-deliverance, tapos may stronghold pa yung demonyo, kahit na anong deliverance mo, bro, kahit na Santo Papa pa mag-deliverance sa'yo, as long as hindi ka talaga mag-surrender sa Panginoon, nandun ka sa state of mortal sin, ang demonyo, kakapit pa rin yan kasi nakatago yan doon sa will natin. So, yun ang tawag natin doon is yung dormancy. So, natutulog sila sa pamamagitan ng sa will kasi protected sila sa will kasi hindi ka nag-surrender. Once na nag-surrender ka, nababaklasan yung protection ng demonyo sa will mo, kaya sila nagre-react. Hindi sila magre-react basta nasa mortal sin ka. So ang kailangan na po talaga, ang punto dito is conversion, sacraments, yun po talaga pinaka-importante. Yung sakramento, ang ano natin dito, ang sakramento talaga, ang pinaka-essence po sa deliverance, conversion, yun lang po, tsaka mag-deliverance. Kasi yung sakramento at tsaka conversion, yun ang nagbabaklas ng stronghold ng demonyo. Kaya pagka-deliverance, tanggal yan lahat. Yun lang po, bro. Okay, bro. Okay. May pahabol ako, isa lang. Ano bang magandang prayer para sa mga nasa mortal sin pa? Yung protection instead na sa deliverance. Yung protection So, prayer kung nasa mortal sin ka pa. so walang magandang prayer, bro. Lahat ng prayer is effective. Hindi yan nag-e-effect once nasa mortal sin ka. Nasa Isaías po yan, bro. Na hindi ka maririnig ng Diyos once na nasa kasalanan ka. So, ang pinaka ano po diyan, magkumpisal. Okay, Kurt. Wala pong malakas na prayer, wala mahina na prayer. All prayers are powerful. Okay po. At Maraming Yan salamat. hindi para lang pagka nasa hindi mortal lang sin. kumpisal, Bro Romer, no? Kailangan pa Oo. rin talaga proper contrition siya, conversion. Contrition. Kasi kung magkumpisal ka rin at babalik ka sa dati pa rin, so babalik ka Mm. sa mortal sin, may ano pa Yun rin nga. kapatid, no? Yun nga, Yun po. hindi requirements ang kumpisal Kumpisal. sa deliverance. Hindi yan Mm-mm. requirements. Ang Dapat requirements po talaga proper is contrition and proper conversion. contrition. Yun ang ano natin gagawin. So yan lang, bro. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa, Bro Angel ko, Bro Romel. Salamat po. Okay, thank you po. God bless. Thank, Back to you, thank you bro. so much po. Gando. Ay, Yan. bro Alchan. Yan, thank you so much po, brother JP, no? At mute ko muna kayo, bro, at ibaba ko muna yung kamay nyo para hindi ako mag-ano.
Ayan. At dako po ka tayo kay bay kapatid na LJ, no? Kapatid na LJ, as to mute po. Sis Ella, as to mute po sis. Ayun, balikan po natin si Sister Ella mga kapatid. At dako po agad tayo kay V Laude. As to mute po, kapatid. Ayun nga, nag-mute na si Ella. Kapatid na Ella, go ahead po. Ay, good evening po. Good evening po. Yung isang tanong ko kasi kay Father Darwin sana, pero wag na lang muna siguro kasi wala pa siya. Bali ano ko lang po ano po yung pinagkaiba ng exorcism and yung deliverance? Kasi nasa intercessory prayer ako, um, hindi ko sila maintindihan kasi sabi nila, parang hindi sila sumusunod sa ano ng pare, may mga inuutos daw kasi ng mga pare. Kasi nararamdaman ko na hiwalay talaga si Mama Mary sa kanila eh. Hindi sila masyadong sa rosary. Nila binibigyan ng halaga, parang ganun. Wala si Ma'am Mary. Okay po, no? Ano po yung pinagkaiba ng deliverance and exorcism? Brother Romer, meron bang pagkakaiba yun, bro? So ganito po yan, punto por punto lang po. Ang exorcism at deliverance, meron tayong tatlo. May solemn deliverance prayer, may minor exorcism, at saka solemn exorcism. So ang solemn exorcism, ang nakakagawa lang yan po is appointed priest ng inappoint ng obispo. So ang minor exorcism or yung simple exorcism, ang simple exorcism, ang makagamit lang yan po yung lahat ng mga kaparian natin. O simple exorcism lang po yan. Lahat ng mga pari, nakagamit sila ng Pope Leo XIII na prayer. So ang deliverance prayer, yung mga salay, yung sa mga lay, lahat tayo ng mga sa pamilya, mga single, mga ganyan, mga madre, mga brothers, mga friars, mga monghe na hindi pare, makagagamit sila, lahat tayo ng deliverance prayer, pero hindi tayo makagamit ng yung kay Pope Leo XIII kasi pangpare lang po yan. So yan lang po ang natin, yung sagot. Sister? Yun po. Nakuha niyo po? Kasi sa intercessory prayer, kasi parang pansin ko lang na hindi sila Ang demonyo? nag-rosary. Opo, hindi po sila nag-rosary, parang Sino ayaw nila hindi yung nag-rosary yung? Sa intercessory po kasi rin sila, nagdi-deliverance din sila. Sino pong sila? Sa intercessory prayer po, yung mga elder po namin. Sa anong grupo yan? Intercessory prayer po. Mga tawagin prayer warriors. Parang Prayer warriors. Opo. Tapos, hindi sila nag-rosary? Charismatic yata yan, Bro Romel. Yung Hindi sila tinatawag na nag-rosary? intercessory prayer sa charismatic, inaano yan yung term na yan. Okay. So, ano po yung tanong? Hindi sila lang parang hindi sa kanila mahalaga yung rosary kasi yun nga. Okay. So, ganito po yan, sister. Once na sineparate mo si Mama Mary doon sa exorcism at deliverance prayer, useless po yan. Kasi nandyan talaga yung intercession ni Mama Mary. Lahat ng mga prayers sa exorcism, grabe yung reaction ng mga demonyo kay Mama Mary. About sa rosary, grabe yung sigaw nila. Itigil nyo na yan kahit na Hail Mary. So kapag yung isang tao, sineseparate nila si Mama Mary doon sa prayer, wala tayong pinagkaiba sa protestante. Wala tayong pinagkaiba sa ibang sekta. So once na ganyan po, sabi nga ni Padre Pio na yung isang santo yon, sabi niya dinala niya yung image ni Jesus, kinarga niya. Pero anong sabi nung nagpakita yung child Jesus, anong sabi niya? Hindi mo masiseparate ako at yung nanay ko. Yun ang sabi niya. Kaya nga dinala niya yung dalawa. So ganoon po. Kapag sineparate niyo yan po,
wala talagang mangyayari para tayo mga protestante na nagdi-deliverance na walang mamamere. So yun lang po, walang effective yan. Hindi yan, wala talaga mangyayari. Mare-retaliate pa tayo ng demonyo pag siniparate po natin yan. So yan lang po, Yun nga, po sis. yun nga po kasi sabi sa akin, wala daw. Sabi, bakit walang fellowship muna bago mag-deliverance o mag-exorcist? Yun ang naano Oh, sa akin. Sabi ko, so walang, yung sabi ko, fellowship hindi lang po ko, sister, yung worship lang po, tapos deliverance, useless yan eh. Ang pinaka-sentro po talaga natin is sakramento. Kapag merong mga grupo na nag-ano sila, yung anong tawag niyan, nag-i-introduce sila ng fellowship o nag-i-introduce sila ng iba na yung worship na hindi kayo pinapadaan doon sa sakramento, umalis na po kayo diyan kapag ganoon. Wala yang pinagkakaiba sa kulto. Kaya nga po, kapag may grupo na nakakaalam na siya ng kasalanan mo, nakakaalam na siya kung ano ang past sins mo, umalis ka na sa grupo niyan. Kasi may divination yan. Yung iba nakakapag-predict na, ay ikaw, ano ka pa noon? May kasalanan, nagpalaglag ka. meron nga. O umalis ka na Meron sa nga grupo po. na yan. Oo. Umalis ka na sa Sabi ko grupo nga, niyan bakit kapag ganyan. sabi ko, kayo yung, sabi ko, ang matigas sa ulo nyo, hindi kayo sumusunod sa sabi ko, Katoliko kayo, hindi kayo Katoliko sabi ko. Sabi So ko ganoon lang ganun, po, bakit sister, hindi kayo na? kapag nandun ka sa grupo, umalis na kayo kapag ganyan. Kasi makukontaminate lang kayo. Ang daming mga grupo, hindi na lang natin babanggitin, na mas pinofocus nila yung leader nila dahil sa nakaka-predict siya ng kasalanan, mga ganito, ganyan. Doon sila nagpo-focus, hindi sa sakramento. So umalis na kayo Yun nga po na, kapag gano'n. Walang pinagkaiba yan sa kulto. oh, masyadong believe nga po. Sabi ko, tapos meron pang pastor, John Sike. Na ko dun, sabi ko, ayoko panoorin yung mga pino-forward nila mga ayokong makita. Kasi sabi ko, bakit may pastor? Tapos Katoliko tayo, bakit umaano tayo sa pastor? Mas believe tayo sa kanila. Para mas Umalis na po. pinakikinggan pa nila kaysa sa mga priest natin. Umalis na po kayo, sister, kapag ganyan. Wala talagang patutunguhan sa mga ganyan na grupo. Yun nga, yun nga po kasi yung asawa ko, dun bali doon ko kasi siya nakilala dahil yun nga, may nagdala sa akin doon. Tapos yun nga, hindi ko gusto yung naghahalo sila tawag doon, tanks. Kasi iba ba, meron nang, sabi ko, ano to, bakit parang may language ng ibang bansa? Sabi ko, hindi, sabi ko, alam ba nila, gusto ko sanang kaya ayoko magsabi ng gano'n na, sis, alam mo ba yung tanks mo, kung naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Kasi hindi, ayoko naman kasi nga, wala naman akong alam sa mga ganyan. Ayoko yung mamaya kasi, sa akin sabi, wala ka namang alam, dami mo sinasabi. Diba? So, baka sabihin pa niya, gift sa akin yun, tapos inaano mo para iniinsulto mo. Ayoko naman kaya sinasarili ko na lang kasi hindi ko na gusto. Kung sobrang na narinig ko sa inyo na yung tanks na merong nag-i-check pa, sabi ko, narinig ko na to, sabi ko, mali pala yun. Kaya parang pag nagkatangsa sila, kinikilabutan ako, ayoko makinig. Tapos So, yun nga, ganyan po, sabi sister. ko madalas Ganyan po, sister. ng Kung asawa ikaw ko. po ay na-empower sa punto por punto sa turo ng simbahan, sa katekismo ng simbahan, kasi ang ano dito, ang pinaka-essence po talaga, hindi yung pare, hindi kami, hindi yung punto por punto. Pinaka-essence po talaga yung sakramento. Kaya kami, nag-i-empower kami sa inyo kasi para kapag dumaan ang panahon na merong mga hindi nyo maano yung kung may mag-present sa iyo na grupo na bigla yung na nalalaman yung mga teachings nila na hindi ugnay doon sa doktrina natin, so umalis po kayo. Yun lang po talaga ang may i-advise namin sa inyo. Kasi kahit na anong i-power mo, tapos na hindi sila makinig, wala na tayong patutunguhan diyan. Magkakaroon lang ng away, mga ganyan. Yun So nga. ikaw pa maging masama. So ang gagawin niyo po, sister, umalis sa grupo, focus kayo dito sa punto por punto. Makinig kayo sa doktrina. Dami nating mga CFD dito sa punto por punto na alam talaga yung doktrina ng simbahan na makakapag-guide sa inyo patungo sa tamang aral at sa kaligtasan patungo sa langit. Yun lang po talaga. Yun nga po. Sabi nga sa akin, puro lang naman sakramento ang simbahan. Sabi ko, ano ba problema doon? Sabi Yan ko ang gano'n. pinaka-sentro sa ating pananampalataya. Ang Diyos, sakramento na iniwan ng Diyos para sa atin,
para makapasok tayo sa langit. So yun lang po, sister. Opo, ano. Okay na po, Sis Saka yun Ella. po yung ano ko lang po kasi nagko-comment sila sa debate daw. Sabi ko, ano po bang problema sa debate? Sabi ko, sinasabi lang naman nila, pinagtatanggol lang naman nila kung ano yung katotohanan. Sabi ko, bakit? Na ano kayo, na paggalingan lang daw yung ginagawa ng mga nagdedebate. Yun po. Yung gusto ko sanang ano yung sa kanila na buti nga may nagdedebate para pagtanggol yung paniniwala natin tapos ginaganyan yung kapwa nyo Katoliko. Gusto ko sanang ganunin sila kaya lang ayoko talaga dahil babalikan nila ako eh. So umalis ka Yun na lang po, po. sister, kapag ganon na grupo na pangkulto yung style kasi makukontaminate ka na lang, makukontaminate ka talaga. So yan lang po, sister. Yun nga po kasi yung asawa ko po kasi nandoon kaya gusto ko nga sana siyang ialis na siya doon eh. Mag-focus na lang kami kung saan kami, kung simbahan o anong ibang charismatic group eh. Kasi hindi ko na nagugustuhan yung mga nalalaman ko. Sige po, sister. Yun na lang po ang dapat ninyong gawin, ha. Ayun, Sister Ella, okay na po? Sige po, thank you. Wala po si Fathers. May tatanong sana ako na kung kailangan pa ba namin deliverance or exorcism ba yun bago ikasal. Sinarin ko sa kanya na kailangan na bago ikasal maano muna yung ikakasal deliverance po na exorcism. Hindi ko Ano lang po yan, maalala. sister. Ang pinaka-essence po talaga niyan, magkumpisal, yung proper contrition talaga, yung with a contrite heart. Tapos, yung deliverance prayer po kasi, yung ina-advise po namin talaga, personal, meron tayong mga post po sa mga guidelines about dito po sa Catholic handbook of Paruskia. Meron tayong guidelines paano mag-deliverance kapag hindi naman nagre-react, yun po. Ini-empower namin. Ang daming gumaling na wala talagang sister, ha, walang tumulong, walang case officer, walang deliverance minister, walang pare na exorcist na nag sa kanila, nag-healing. Ang sa kanila more on personal, ang daming gumaling. Kasi ang personal po is 100% effective po talaga. Kasi ang makukuha ninyo sa amin, sa mga exorcist at sa mga deliverance minister is 90%. So, 10%. So, ang 90% nasa inyo ang healing. So, 10% lang makukuha ninyo sa amin. Ang 100% kapag kayo talaga nagdi-deliverance personal. Yun lang po talaga. Ang dami na namin experience niyan. Meron yang iba, hindi gumaling ng ilang session sa deliverance minister kasi walang proper disposition. Nung sila lang po personal ng proper disposition po talaga, gumaling sila. Kasi more on talaga po talaga, yung disposition po ang kinakailangan. Kasi yung iba lang, yung nagsaano yang sa Bisaya pa, nagsalig. Yung parang dependent na sila sa amin. So hindi po yan pwede. Hindi po yan pwede. So personal po, pinaka-importante, 100% po, gagaling kayo. Effective na effective yan. Dami na namin pasyente na gumaling sa personal. So yun lang po, sister. Ay, okay na po, Sister Ella. Thank you po. Thank you po. Sige, God please. Ayun. Thank you so much, Sister Ella, no? Bro, Jan, Yes, Brother GD. Go ahead. meron palang gusto magpatawag yung sa WhatsApp. Okay mo na tawagan na, huwag ka muna magkano ng iba. Andiyan mo ba, Sige po. Darwin? Wala pa si Father Darwin, bro. Ay, binabantayan ko rin po. O sige, so tawagan ko muna itong sa WhatsApp natin para pagbigyan. Saglit, ano kaya sa dyan ito? Mga... Sabi mo kanina, bro, mag-prepare ka sa Oh, debate mo bukas kasi nag, natatakot ka. grabe ka no. Oh, hello po. Good evening po. May Bro, JD, wala kami narinig, bro.
Yan. Ama, May Father Darwin Gitgano na sa loob sa Zoom. sige, ate, pasagot na kay Pastor, Father Darwin. nagngangalan po siyang pastor to, hindi po ito Katoliko kasi pastor siya. Ang sabi po niya dito, meron pong January 2 at saka yung kamatayan din po ng ating Panginoong Hesukristo na meron din po April 3. Totoo po ba ito? January to Galing po ito sa pastor na nagngangalang, pangalanan ko po ba? Sige, pangalan mo para malaman ang pangalan niya. Lito Rodela. So sabi niya ang birthday ni Cristo January 2. January 2 po. 3 January 2 BC. 21 BC. 0 year. January to 1 BC. 21 BC. Opo, 1 BC. Oh, January to 0 year. 1 BC. Opo. And then namatay si Cristo April 3 AD. April 33 Friday 3 p.m. April 3 AD. 33 AD. Opo. Okay, ate, ano nito kay Padre Darwin? Padre Darwin, good evening. Yan mo, Padre Darwin. Kasi po, wait lang po. Sa Macabeo po kasi Sir Jando, naghahari po kasi, di ba po, yung mga dati, yung Hintil is yung mga Griego. Yung mga panahong yon, tayo po, di ba, tayo po yung Hintil. Halimbawa, yung Roma po. Ang Roma po pala noon, sa nabasa po at naunawaan sa Macabeo, nangyari po yung paglapastangan na, kumbaga, walang relihiyon, nilapastangan nila ang templo ng Diyos. Kung mula noon, kung susumahin, 130, namumuno yung mga hintil sa mga panahong yon sa pag-uusig. 137, wala na po nakalagay, 13, paano ba banggitin sa Tagalog yun? 100, 1,037 ang panahon na yon na naghahari ang mga hintil, ang mga Romano sa pag-uusig ng Israel. Hindi ko maintindihan ang tanong mo, tayo. Ba't ka nabigla napunta doon yung tanong mo? May sinabi si Pastor na si Cristo pinanganak January 2, 33 AD. January 2, 1 BC. Kasi magkukunik po kasi siya kung yung pag-uusig po ba ng Macabeo, wala pa po ba si Jesus o nangyari na namatay na ang ating Panginoon. Magkukunik po kasi siya kung totoo nga po yung ibinigay nitong pastor. Padre Darwin, good evening. Good evening, Brother Jando. At sa mga malugod na taga-subaybay natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta? Maganda. Padre, may nagtatanong dito. Totoo ba daw na January 2 pinanganak si Jesus Christ at namatay April 13? So, sa personal calculation nga yan, pero sa mga church fathers natin, hindi yan walang basihan yan dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak December 25. Yan po ang attestation sa mga church fathers. Siya ngayon lang dumating, no? At si Kristo naman ay namatay during sa Passover, 'di ba?
sa fiesta sa Passover. It should be full moon. So atras tayo. So 40 days, di ba? So magsimula yung Lent natin sa Ash Wednesday. And then mapafall yan sa full moon. At yung full moon natin either March or April. So yung basihan natin kailan matay si Kristo during Passover. And ang Passover natin ay sabi dito, ang Passover mangyayari falls on a full moon because it is observed on Nisan, November, 4th day of Nisan. Nisan is between March or April. The month of Nisan would have fallen in March or April. So, pabago-bago dahil depende sa full moon, kapatid. So, either sa buwan na Marso or April yung ating pagdiriwang, hindi pareho po. Dahil magbabase po yan sa moon, no? Brother Jando. Okay. Te, okay na ba yan, te? Liam Pagil? Opo, sir. May ano lang po ako, may isa pa po akong pahabol. Ano yan? Yung panahon po kasi na naghahari si Inayas. At ang pinakapunong pari si Jesus. So, po ng panahon. Nakabiyot po ito, ha? Putol-putol, Brother Jando. Okay. Dahil Bagayos na bagayos. wait lang po. Lalabas lang po. Hello po. Sige, go ahead daw. Siguro ito nababasa po ni Father Darwin. Kasi nabasa ko na po yung Macabeo. So wala po siya sa ibang version. Macabeo? So ang nangyayari ko lang po. Macabeo? Macabeo. Saan sa Macabeo? Sa una at sa pang-limang kabanata. Sa una at sa pangalawang libro pa lang po. Hindi. Ano yung specific na verse? Sinusundan ko po ang chapter 1 eh. Libro po ito na sinulat ni Jason. Tapos parang ni-reverse na lang po na pinaiksi yung summary. Hindi. Tinapos ko na lang po. Ano sabihin? Kabanata 1 hanggang kabanata 3 pa po. Mas maganda kung malaman natin yung specific na verse para matrace natin. Sa pagkaunawa ko lang po na mula sa mga hintil hanggang nakuha hanggang sa ng Panginoon, sa pagdating na po ng Panginoon Jesus hanggang ngayon sa kasalukuyan. Unti-unting kumbaga yung Roman Empire hindi na sila Grieco ang may hawak kundi ang Panginoon Kristo. Kumbaga ganun na kalaki yung pagbabago ng Roman Empire sa mga na nasa pamamahala ng Panginoon. Kasi nakita ko po sa Macabeo, sobrang malupit. Siguro nga po ito yung dahilan kung bakit tinanggal yung verse na to. Kasi nakita ko talaga sobrang lupit ng yung panahon yung pananakot nito. Kaya nga po, nire-research ko at tinatanong ko po, yung pagpupusig po ba na yun at nangyayari? Dumating na po ba ang Panginoon Jesus o hindi pa? Ano yun? Dumating na ba ang? Dumating na po ba ang Panginoon Jesus po sa Macabeo? Sa panahon pa ni Macabeo? Libro po ito ng mga hintil, ng mga Griyego. Hindi. Sa panahon ng Macabeo, dumating na ba si Jesus? Yung tanong. Opo, yun. Tao na ba siya nun? Yung ibig sabihin? Opo, yun. Nadali niyo po. Sagot, hindi. Hindi pa po. Dahil sa mga apostoles sa first century siya na isilang, di ba?
And yung mga apostol ay nagpapatunay niyan, di ba? At hindi pa siya naisilang dyan. Naisilang siya during the time of the apostles. So, pinipili niya yung tatlong dosik apostoles. At merong sinesearch ko dito, Brother Jando, na ang mga church fathers talaga nag-attest. December 25, the earliest known reference comes from Hippolytus of Rome around 204 AD, who wrote in his commentary on Daniel that Jesus was born on December 25. So sa tanong niya kanina, January 2 yung naisilang si Kristo, wala po tayong document. Kahit yung mga church fathers, pangalawa, na ebidensya natin, John Chrysostom, other defended this date, a 4th century, suggesting that it was an established tradition within the church. So, malinaw na malinaw, bro, na nagkapatid na si Kristo na isilang sa 1st century. And then, sa panahon sa mga Makabeyo, hindi pa po na isilang si Kristo. At kung maalala ninyo yung hula sa Isaiah 7:14, basahin natin, Brother Jando. Okay, Isaiah 7:14. Okay, ating basahin sa Isaiah 7:14. Ito ang ating mababasa. Ayan. Sabi ganito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Natupad ito sa Matthew chapter 21 to 23, Brother Jando. Basahin natin. Chapter 1, verse 21 to 23, magsilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, yan po ang katuparan sa panahon ng mga apostol, no? Panahon ni Saint John. Saint John yung nag-prepare sa kanyang daan, at ang katuparan nito ay si Mama Mary. No? Hindi pa ito nangyari panahon sa Makabeyo, Brother Jando. Wow, salamat. God bless po, Galing. Sister Liam. Sobrang nakakahanga po pala talaga. Pangatlong Kasi tanong. sobrang makasalanan ng mga hintil. Tapos tumating ang Panginoon, binigyan siya tayo ng pagkakataon. At sa pamamahala niya, nagbabago kasi ngayon. Unti-unti nang nababago ang mga pamamahala ng Roman Empire sa pamamahala ng Panginoon sa Kristo. Lalo na ngayon na nauso din po ang exorcism na unti-unti na nagbabago ang mga pamahiging. So, ngayon sobrang nakakahanga kasi tayong mga Katoliko, ako proud, nakaka-proud kasi nasisilayan natin ang pagbabago. Sa pagbabasa ko po, nakasisilayan ko yung pagbabago, malaking pagbabago mula sa kamay ng mga imperyong Romano na ngayon ay nasa pamamahala ng Panginoon Jesucristo. Okay na mo ba yan, te? Opo. Okay. Nawaan ko na po. Okay. Na, kaya pala din tinanggal yung Makabyo kasi hindi siya pwedeng mabasa na hindi agad nabasa ang bagong tipan. Salamat po at magandang gabi, Father Darwin. Okay, sa lahat ng taga-subaybay. Okay, thank you sa iyo. Sa inyo po, Sir Jando. Salamat po. Okay, thank you po. Thank you. Ayan, so dito naman tayo ngayon balik tayo sa Zoom. Yan, si V. Laude. V. Laude, good evening. Please open camera. V. Laude. V. Laude. Please open camera. Hello and unmute. Unmute po tayo, unmute. Click po unmute.
Yan. Hindi ka pa rin marinig, te. Akala ko ba sa cellphone ka papasok, te? Ano yung ano mo, te? Yung cellphone mo rito, te? Ano pangalan mo sa cellphone? Ah, te, hindi ka talaga marinig. Ah, Zoom po yan? Zoom? Sa Zoom po yan? Ano pangalan nyo sa Zoom? Tingnan natin ito, baka may ibang laude rito. Hindi, isa lang ang laude eh. Ano pangalan nyo sa Zoom, te? Maliban dyan sa V-Laude, te. Ay, nako, hindi ko marinig. Patitignan sa kanyang Gmail, baka nag-respond siya doon sa sa sinend ko. Okay. Te, mag-reply ka nga doon sa mo, te, sa Gmail na sinend ko sa iyo, te. Baka doon ko mabasa yung sinasabi mo. Hindi kita naririnig sa Zoom eh. Balikan na kita mamaya ha. Akin mo nang ibigay kay Mary Jane Perez, please open camera. Mary Jane Perez, please open camera. Nako, ayaw ng camera. Hello, Mary Jane. Open camera, Hello? Open camera, sister. Open camera. Okay lang po, bablayin ako mag-open ng camera, hindi ko po matapat. Sige, okay lang, okay lang. Okay. Kasi magiging unfair sa iba na pinabubukas ko ng camera Hindi, tapos pinagbigyan. Oo. Okay lang kasi naman siya bulag siya ng PWD naman siya eh. Yun na nga bro, kahit na hindi matapat sa cellphone yung mukha niya, okay lang. Basta naka-open siya ng camera. I-consider na lang siya bro, Jando. Ito po. Kasi ano yan PWD yan eh. Oo. Ito po, tapat mo po ba? Wag na lang, Sige, wag na lang. sister. Sige, Ha? sige. Kutin nyo na lang kasi ginanat ni Brother Wendell. Kutin nyo na lang. Okay po. Baka mag-lag kasi naka-talkback po yung cellphone ko. Teka. Ay, na-open pala, sorry. Hello po, magandang gabi sa lahat po. Clear na po. Magandang gabi po. Okay po. Ang tanong ko lang po, yung mag-living ng pera pag patayo ng bahay, include po ba sa occultism or superstition? Superstition po yun. Superstitious belief, kapatid. Kasi po, akala namin dati okay lang po yan. So, kaya nagtatanong po ako. Pero, natayo na po yung bahay po. Yung yung pera po. Pero ngayon, hindi namin alam. So, okay lang po ba? So, ang gawin ninyo na isalin nyo sa confession na meron kayong superstitious belief. And then, magsagawa kayo ng deliverance sa bahay ninyo. And then, ang pinaka-importante yung renouncement po. Yung nasa, sa live natin, part 2 sa live natin sa how to do deliverance po. Nandiyan po sa timeline natin. Kapatid? Okay po, mababasa Mr. ko Mary naman Jane. sa screen reader ko po. Pero yung photo message po, mukhang hindi ako makabasa kapag nakasubis na po. Sige lang, mag-muli na lang ako ng iba. Okay lang kapag po. Yes. So, ang ang gawin namin sa susunod, hindi na po namin ito gawin kasi superstition. Yes. Ito. Akala Yes, namin, hindi na dapat. lalo na
magtayo ng bahay na haluin ng ano, ng feng shui, ganun. Kasali yun. Okay po. Kasi ano po kami, may libro kasi kami noon hanggang ngayon. Pero hindi na namin binabasa. Wala na. Mm. Wala na po. So, So, yan lang po aking katanungan, Father Darwin. Nais ko pong bumati po sa inyo. Magandang gabi. Especially kay magandang Brother gabi po, Wendell. Brother Wendell, thank you sister. sa pag-off ng camera. Naglalag yung cellphone ko kaginina kapag naka-video. Mm. Tapos, mahirapan ako. Tapos, batiin ko po mga kasamaan ko pong blind na nakikinig, lalo na sa Bukidnon na si Sister Ophelia. Kilala po yan ni Brad Romer. Ay, Brad Romer, magandang gabi sa'yo. Brother Aljan, kay Brad Jando, kay Bro Wendell, bati ko ba? Si, Brother Romel Palma, Sis Carol po, nandito sa Zoom. May na-invite po akong blind dito po na si Elmer Lacerna, nandyan pa ba? Kasi in-invite ko po siya. May Elmer Lacerna pa ba or umalis na? Kaginina, ano ko kasi siya kaginina na ano ko po yung screen. Kapa ko nandyan siya. Kasi tinuruan ko siya paano gumamit ng Zoom. First timer po siya gagamit ng Zoom. Salamat, sister, ha? Tapos ano po siya, padre, kanang na-convert po siya dati sa SDA po, pero ngayon bumalik na po siya sa Katoliko po. Wow. Bumalik na po siya sa Katoliko kasi na ano na po siya, nagising na po siya sa katotohanan po na ganyan pala yung mga pastor doon humihingi ng 10%. Tapos kung hindi ka magbigay, pwede ka ipahiya. Yun lang po. So, batiin ko po si Noriel Mantos po, nakikinig lagi sa YouTube, at sa lahat na lang po ng mga blind po na mahilig makikinig sa punto per punto. Di ko na kayo may isa kasi alam ko marami pa magtatanong. Sa susunod ko na lang batiin po kung maalala ko na po. Salamat and God bless us all. I love you all po. Ingat po kayo. Bye-bye po. Ingat, And Father yes, Darwin. Sister Mary Jane. Salamat po. Okay, At thank you Brother kay... Jando. Yes! Brother Jando, Yes! bukas na ako mag-bless sa mga religious items sa gabi. Dahil sa pagmamadali ko, naiwan ko yung stall. Bukas na lang ako, ha. Sa mga naghihintay ngayon, papasok lang ako bukas. Saglit for that. So, Walang bukas, Father. Walang live. sa Martes na lang. Oh, Sa walang gabi. Martes ng Sa gabi. Martes ng gabi. Sige bro, may katanungan pa? Meron pa pero hindi na sa Padre, kasi si Ma'am Laude hindi ko siya marinig eh. Ma'am Laude, nag-message ako doon sa Gmail mo, paki-reply lang po para alam ko kung ano ibang pangalan mo sa Zoom. Pero sa ngayon, habang wala pa sila, ito muna mga katanungan na pahabol natin. From Leah, natapos Liam Pagil. Okay, natapos ito siya. Si Jean De Rosario, bro, tanong ko lang po sana kung ano po ba dapat gagawin pag 40 days na matayan pa lang po kasi kami, bro. Pare po ba ang need po mag-pray, bro? Ano, Darwin? Una, pwede kayo mag-mass intention po. And then, pwede din kayo mag-misa para sa pwede din kayo magpa-nobena para sa patay. Mag-rosaryo, and then isalin ninyo yung luluwa ng ating mahal sa buhay. At kung mag-request kayo for mass dun sa sementeryo po, sa pari ninyo. At kung hindi kayo magkaagal, magpamisa na lang kayo, mass intention. Araw-araw naman merong misa. Ano, Jando? Okay. At ano yung pangalan ng patay, bro? Walang sinabi kung ano pangalan ng patay. Dahil sasali sana natin. Okay, sabi dito ni live views pa, bro, paano ba makapasok para makapagtanong? Nakikita po ninyo sa screen po, meron po tayo dyan, yung yung ating
WhatsApp number. Pwede din po kayo doon sa Facebook Messenger ko po, Brajan Alabado. Chat kayo doon, request lang kayo doon. Pag nireplyan ko kayo, makaka-video call ako sa inyo, makakapasok kayo. Pwede rin sa sa Zoom meeting. Yung Zoom natin, yung Zoom link natin, nakapost po yan sa Facebook page na Punto por Punto Faith and Morals, or pwede kayo mag-message doon at doon ko na lang isi-send sa inbox yung yung Zoom link. Okay, and then ito ay kay Rosemary Rabor. Pwede ba tayong magpatawad ng tao na hindi niya alam o sasabihin sa kanya? Brother Darwin, pwede ba daw yun? Una, yan ang ebanghelyo natin ngayon. Ibigin natin yung kaaway natin. Paano? Magawa tayo ng kabutihan sa kanya. Pangalawa, ipanalangin natin siya. Pangatlo, i-bless natin siya. So, sa pamagitan yan, yan po ang palatandaan na we love our enemy po. So, mag-isip tayo ng kabutihan, magsalita tayo ng kabutihan, magsagawa tayo ng kabutihan para sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga kinoconsider natin na hindi natin gusto. I-bless natin at ipagdasal natin sila. Isalin natin sila araw-araw sa ating dasal. Sa pamagitan yan ang pag-express natin ng tunay na pagmamahal sa mga tao na naging kaaway natin o inaaway tayo. President. Okay, next question naman dito is from Razel Villacorta. Good evening po sa lahat. May tanong po ako. Tayo po bang mga Kristiyano ay masave through God's grace? Kailangan talaga ng grasya ng Diyos upang tayo mailigtas. Hindi tayo makapasok because the grace is the supernatural aid. So, yung grace, supernatural aid. No? Kung natural goodness lang, hindi kaya natin makapasok doon. Kaya nagpakamatay si Kristo upang tayo makapasok sa kaharian. John chapter 3 verse 13. Basahin mo, Brother John. Okay, John chapter 3 verse 13. Ito sabi, wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kita niyo mga kapatid, wala pang nakapasok sa kaharian sa langit maliban kay Kristo. Dahil hindi tayo makapasok doon without the grace of God. At kung babasahin natin, anong talata yun bro, na dumating ang grasya sa pamagitan ni Kristo? Ang batas dumating sa pamagitan ni Moses? Ang talata yun? Romans 1:12. Oh, yes, Romans 1:12. Nandiyan sa Ebanghelyo? Kalimot ako? John 1, siguro John 1:17. Nasahin natin. John 1:17. Ito sabi sa John 1:17, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa English bro, basahin mo. Okay, sa English naman, ito naman sinasabi, God gave the law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. The grace. At yan ang dala ni Kristo, yung grasya at katotohanan. At dahil dyan, makapasok tayo sa kaharian. So sa pagpapagitan ng pag-Bible study natin, online, so masumpungan na natin ang katotohanan. At hindi tayo makapasok doon sa kaharian without the grace of God. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, Brother Jendo. Ano yan, Brother Ray? Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Chapter 2, verse 8 to 10. Ito naman sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa English po. Sa English po. Sa English. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works,
which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore So, remember tingnan mo, that makita ninyo, through grace we are saved. So, sa pamagitan ng grasya at sa pag-cooperate din natin, no, sa pag-practice din natin sa ating nalalaman. Then po, faith and grace, no, and then with our cooperation, we can receive salvation po. Brother Jando? Dre, paano yan Dre? Sabi nila, grace alone lang daw. So, kung grace alone, hindi din yan enough. Dahil kailangan din si Kristo, puro alone sila eh. Christ alone, grace alone, faith alone. Hindi na yan alone. Ang dami ng alone. So, hindi natin i-separate si Kristo dahil dala niya yung grasya. Hindi din natin i-separate yung ating response. Ang ating loving response to His loving invitation. So, kailangan natin yan. Hindi natin ihiwalay para tayong hindi po yun itong selective truth ba? Kailangan ang pag-receive natin sa katotohanan, it should not be selective truth, but it should be all-embracing. Buo po ang ating pag-embrace sa katotohanan, hindi pagpili-pili lang. So, hindi natin i-separate ang grace kay Kristo. Hindi din natin i-separate ang pananampalataya kay Kristo. Connected po yan with our cooperation, bro. John Ray. Walang mababasa na grace alone sa Bible. Wala ding faith alone, wala ding Christ alone. Paano yun? Wala nang koneksyon ang Ama at ang Espiritu Santo. Dahil Kristo lang. Hindi pwede yun. Okay, ito tayo ngayon sa Zoom. May naka-raise hand sa Zoom. Please po, Amabel, paki-open po yung camera. Ma'am Amabel. Ayun. Okay, please unmute. Ayan. Good evening po. Ay, Father, nakoy pangutana, Father ba? Kanang, di ba, ingon mga Father na bawal malate. So, night times na ako, ma-late ato simbahan. So, night times na malate akong papa pag ato sa simbahan kay, namagod ko'y igsuon na iyang gipagiuna na masakiton, Father ba? And kung na, ako na si papa na pa, dili pwede malate pag ato sa church. Ayun siya na, ang importante akong nanguna na sa simbahan. Makaabot siya, Father, usahay kay ting homily na kanang kailangan pa ba siya mga lawat, Father? Accepted ba ang kuan niyan? Unahon mo gid niya akong ate, kaya akong ate man good is galisod na siya makakita bitong Father tungod sa iya mga sakit ba. Do makasimba akong ate, pero akong papa malit siya kay mauna gid niya akong ate. So unsa man na siya, Father? Accepted ba na mga lawat gihapon siya bisag dalit siya pag ato sa church? So, maraming salamat, Sister Paki-translate Amabel. po. Paki-translate po, Father. Bisaya pala yun. Ay, sorry. Sige po. So, yung tanong niya ay yung ate niya may sakit and then malate yung kanyang papa sa pag-attend ng misa dahil sa pag-aruga ng kanyang ate. So, despite na late siya, mag-receive pa rin siya ng communion. Before ko sagutin yan, kapatid, ano ba talaga, dapat natin maintindihan eh. Hindi yan parang sinihan eh. No, kalahati lang. So, educate mo dapat yung tatay mo. Dahil para sa kanya, okay na makasimba, makaabot lang. Pero hindi kumpleto po yun. Dapat, kumpleto po yan. Parang nagluluto ka ba? Bikra na pagkaluto. Hindi pwede yun. Hindi maganda na practice. So, hindi dapat ipatuloy. So, increase mo na lang yung catechism ng tatay mo. Yan ang pinaka-importante po. So, dahil hindi pa niya alam, yung kulang na kaalaman, hindi pa siya pinatawad ng Panginoon yan eh. Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Diba?
So, Mm. ang dapat natin gawin, i-catechize natin unang-una yung family members natin. Hindi talaga wasto yun, kapatid. Okay. Kasi sinabi ko si Papa, di ko lang alam paano siya i-catechize ng the right way. Kasi sabi ko sa kanya na mali po talaga, wala ka makapag-umpisa pag-attend ng mass kasi doon mo ma-receive yung grace of Jesus, yung confession, tawag yung Father, I confess, Contrition. contrition, sabi ko sa kanya na ganun. Contrition. Oh. Act of contrition, oo. Sabi niya na, ang nasa isip ko na, ang importante nasa church ko pa. So, di na ako nakipag-argue sa kanya kasi ano naman, ayoko makipag-argue kasi parang siguro Hindi kailangan dadating. makipag-argue, kapatid. I-explain mo lang, no? Mm. Dahil yung kasalanan natin ay makukuha kapag magsimula tayo sa before mass, nandiyan na tayo. Yung act of contrition pala, Papa, ay makatanggap ng lahat ng mga venial sins. Okay. At ang Sige. nangyari, kung sa gitna ka, paano mo natanggal yon? And then, kung intentional na ang paggalit, meaning, lack yung pag-ibig mo sa Panginoon. For example, makignit sa iyo yung presidente. Pinaka-importanting tao. Di ba mauna ka sa kanya? Hindi mo gustong pahintayin siya. Yan ang pag-encounter natin sa Panginoon na hindi yan ordinaryo. No? Yan ang maglikha sa atin, Papa. At magpalit pa tayo. So, mauna sana tayo dahil nandun siya. Siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, di ba? So, kulang lang yan ng kapatid, catechism talaga. Okay. Sige. Salamat po, Father. Then, Father, pa-include lang po sa prayer po sa akin po kasi ang last visit ni Father Balsamo, sa akin sitwasyon ko I am possessed ko kasi. Ang last visit namin ni Father Balsamo is ngayon na month yun 21 ata yung last visit. January, I think, nakalimutan ko na. Tapos ang sabi niya sa akin, kailangan ko lang daw i-watch yung attitude ko. Kasi nung time na yun, kung kailan malapit na ako papunta ni Father Balsamo, doon na ako parang, pag napansin ko yung kuya ko na, parang, yung kuya ko ang palaging ginagamit na instrumento para ako ma-irritate. So, yun po sabi ni Father, after 1 year daw kami mag-meet. So, ngayon, Father, naano ko na, kasi nakikinig po ko sa yung tungkol sa humility with the heart, tungkol sa humility. Tapos, noong time na yun, nagpaano ko dito sa punto, nagpatulong ako kasi iyak ako ng iyak nun kasi down ako, breakdown talaga ako noong time na yun. So, sabi ko na, Lord, kasi sabi mo, Lord, na ginawa ko naman yung part ko, nagpakumbaba na ako, gusto ko bagay, Father, kasi ang hirap pala na iyo lahat ito, Father. Lahat, bayarin sa bahay, pagkain, pareho naman kami may trabaho. Parang ganun, Father. At talagang down na down ako, Father, ba? Pero ngayon, Father, na okay na ako, di na ako, pag sumisigaw yung kuya ko, pag nag-raise ang voice, di na ako, Father, di na ako matitrigger. So parang, Wow. okay. Pero, Father, ang ano ko naman ngayon, Father, nangungulit siya sa panaginip ko. May bumibigay na naman ng pagkain. Tapos, kanina nga, Father, mga 6 a.m. ata yun, Father. Buti nga, nagising ako, Father, nagbigay siya ng singsing. Oo, singsing. Tapos sabi ko, mahal ko yung Pakasal na asawa. kayo? Sabi niya, sabi ko, mahal ko yung asawa kong si Ariel. Kasi, Father, 2 years pa kasi siya bago makauwi, Father, dito sa Pilipinas. So, sabi ni Brad Rumer, kasal na lang ang kulang po namin. Sana, Father, tulungan niyo po ako include sa prayer niyo po na sana overcome ko po itong mga trials ko po ngayon, Father. Kaya mo yan dahil kasama mo ang Diyos. Yes, Father. So, for naman, Father, nagwanti ako, Father. Pag nagdi-deliverance ako dito sa bahay, di naman ako nagre-react. Pero pagpunta namin doon kang Father Balsamo, may prayer kasi siyang binigay sa akin doon, Father. Nagre-react talaga ako, Father. Lahat ng mga attitude, parang sabi ng ate ko, lahat daw ng mga attitude daw, sinabi ni Father,
Tapos tinuturo ko sa kuya ko, sabi gano'n ng ate ko. Lahat daw yun, tinuturo sa kuya ko. Yun, kay kuya, sa kuya ko, lahat, ganun, ganun, ganun yung sinasabi ko. So, yun, ang sabi lang ni Father Balsamo, watch ko lang yung attitude ko. Pag yung kuya mo sisigaw na, mag-pray ka na lang daw, sabi ni Father Balsamo. Yun, so far naman, Father, praise the Lord naman, wala nang ano dito sa bahay, wala nang commotion after nung time na yun. Praise the Lord. Oo. Kasi, So, sabi ko, kailan ka babalik ni Father? Sorry. after 1 year pa daw, Father, eh. Matagal. Kasi Kasi lang mag-isa eh. first time lang namin, first time po niya akong na deliverance. Exorcist po yung tawag, Father. First times. Isang beses lang eh. Isang beses lang. Kasi yung first visit namin, anong tawag yung Father? Parang tinest lang. Diagnostic test. Oo. Tapos, ang tagal bago kami nagkita ulit. Siguro aabot ng 1 year bago kami nag-meet ulit ni Father. And praise the Lord na nag-meet kami. Nag-react ako doon, Father. Sabi nga ng papa ko, yung kamay ko daw, di ko alam. Para daw akong aapaw na daw, Father. Buti nga lang daw, na nahawakan yung paa ko. Kundi daw, baka na, lulutang ako, sabi ng ganun. Sabi ko, oh my God. Kaya yung sabi ng advice naman ni Father, kasi may prayer din ni Father, na di ako nag-react. Yung may hatred sa isang tao, wala, Father eh. Di ako nag-react yun na prayer na yun. Pero yung prayer na yun na parang, na may, tungkol sa mga attitude, basta ewan ko ano na prayer na yun, Father. Doon ako, Father, react ako ng react. So, yun, ang sabi ni Father Basa mo, yun ang advice niya, watch my attitude, then after 1 year daw kami Dahil doon ka nag-react eh. Oo eh. O ngayon, Father, nangungulit na naman sa panaginip ko, Father. Kunala. Patuloy mo i-dasal yung soul name, closing the third eye, magpasok ka kay Brother Romero, yung psychic, closing the psychic. Ask kay Brother Romero. Maghingi ako kang Brother Romer? May prayer pa, doon hindi lang daw nagbase dito sa deliverance handbook? Merong closing the psychic na nasa ka-Father Kabading po. Sige po, Padre, bibigyan ko, Padre. Binibigay mo na? Wala pa. Paulit-ulit mo yun. Bibigay ko lang, Padre. Bibigay ko lang. Sige. Okay, salamat po, Ulit-ulit Father. pray mo yun. Sige, kapatid. Salamat, Father. Di ako secret admirer mo ako, Father. Joke lang. Ang ibig ko pong sabihin, palagi pa talaga, nawo-worrying ako, Father, pag di ako makapasok sa punto por punto. Kasi parang, Father, iniuna ko talaga yung prayer eh. Tapos buti nga ngayon, maaga kami natapos. Praise the Lord, nakapasok ako. Di ako na-expect, nandito ka nga, Father. Bihira lang talaga ako makapasok. Ewan ko ba, Father? Pero at least naman nakapasok ako. Thank you talaga. Thank you, Father Darwin. Thank you sa punto por punto. Talagang nagbago ang buhay ko. Simula po na-meet ko po punto por punto staff at kayo, Father. Thank you po. God bless po sa inyo Salamat sa lahat. Panginoon po. Salamat po. God bless po. din. Mr. Amabel. God bless. Okay, so atin namang ibigay naman ngayon sa next naman. Last question na, bro. Jendo, no? Last G's na? Siyempre. Loida Sepnio. Please open camera. Loida Sepnio. Please open camera. Di ba di niya alam. So, ating i-start. Ayan, no? So, ask to unmute. Hello po. Yan. Good evening po, Sister Father Loida. Good evening po. Father, may tanong lang po ako. Kasi po yung asawa ko po, start nung 2022, may ringing po siya sa tenga niya. And then, nagpa-check up na po kami sa espesyalista. Okay naman daw po yung yung pandinig niya, wala naman daw pong problema. Tapos, yun po, Father, hanggang ngayon po,
May time na lumalakas, may time na humihina po yung ringing sa tenga niya. Tapos, paano na rin po kami kasi may um, appointed exorcist priest po dito pero hindi po siya active. Nagpa-ano po siya doon, nagpa-deliverance po siya doon pero hindi rin po nawala. Natural yung sakit niya. Hindi siya preternatural. Natural na sakit. Sige na. Walang findings po. Anong findings yung kanyang Ano yung po? kanyang tenga niya? May matinis ano po na naririnig May po. mag-ring. Ringing. Opo. Meron na Tapos, kaming katulad niyan. Pero sa awa ng Diyos ay na okay na siya. So, gamitin niyo yung holy oil and then pwede niyo mag-deliverance. Pwede mo mag-deliverance yung asawa mo. ako po yung magdi-deliverance or Yes. Ikaw. And then cares, kapatid. may connection po kaya yun, Father? Kasi po, nung binata pa po siya, yung father po niya kasi is police. And then, meron po daw matandang, parang manggagamot po siguro yun, na nagbigay po orasyon dun sa father niya ng pangpaligtas daw po ng buhay. And then, eto pong husband ko, nung binata po siya is nakakakita po siya ng mga inkanto. And then, may time po, Father, na natulog siya, nakita po niya yung sarili niya na umangat. Nakita po niya na umangat nakita po niya yung katawan niya na nakahiga. And then nakita po niya yung parents niya na nanonood ng TV pero hindi po siya nakikita. Parang lumabas ka sa kanyang Yun po, katawan. nung binata pa po siya nun, Father. Tapos, Astral projection? parang ganun po siguro, bro. Astral projection, Brother Darwin. Daw po niya yung sarili. May connection po kaya yun, Father. Pero, naman po, every month po kami nagkukumpisal, then every Sunday naman po kami nagsisimba. Siya po, tapos po, devotion na rin po siya kay Sacred Heart of Jesus every first Friday po. Kung totoo, marami na pong improvement yung nangyari sa kanya. Yun lang po yung reading. Kung una, hindi ko alam kung may connection ba yan, pero pinaka-importante mag-renounce kayo. Yung solemn renouncement ang gagawin ninyo. Then kung nandyan pa, iaalay sa Panginoon dahil lahat ng mga karamdaman natin ay may divine reason yan, may divine purpose. Hindi natin alam. As long as we embrace it, pagalingin man tayo or hindi, let us embrace our crosses. Hindi nangahulugan yan na meron tayong ang Diyos ay may kakulangan sa atin. So, let us embrace our illnesses kung hindi man tayo pagalingin ng Panginoon. And then kung meron pang kilala ng mga expert o mga specialista, pwede tayong magkonsulta ng ibang second opinion. Baka makikita nila yung natural na reason dahil limited din yung mga kahit specialista na limited pa rin yung ating kaalaman. Then tao lang po tayo. So patuloy lang kapatid na ialay yung karamdaman niya at hindi tayo mawala ng pag-asa. No? Kapag tatanda na tayo, normal lang talaga magkasakit. No? Meron ding occult involved, kung meron ding occult origin sa mga karamdaman. So kaya tinuturo namin yung sacramentals sa inyo. Gamitin niyo po yan. Pwede niyo i-deliver yung bahay ninyo, pwede niyo, dahil yan po ang lagi kong iniisip empowerment. You are dependent on God, not on us. No? 100% we are dependent on God. Not on human being, but on Him. So, kung yan ang kaloob ng Diyos,
meron siyang rason na hindi natin maunawaan po, Sister Loida. Yun lang po, Padre. Salamat po. Salamat din sa tanong at Brother Jando, pasalamat na lang din ako sa Sige, Brother Darwin, go mga ahead. dedicated namang kasama natin, Brother Jando, si Brother Romel, si Brother Angel, Brother Wendell, Sister Idna. Sino pa nandito? Brother Aljan, Brother Tata. So, pasalamat ako sa inyo sa Aljan rin sa walang tigil. Pasensya na po na kalimutan ko talaga dahil sa bukas pupunta kami sa sa Cebu. Sa pag-prepare ko sa aking mga gamit na naiwan ko yung stall natin. So, babawi na lang ako ngayong Martes ha. Sisikapin ko, napapasok lang ako for that. Pasensya at patawad po dahil nagmamadali. And then marami ding binibisita na may sakit after sa office. At salamat po sa inyong pag-unawa at pasalamat din ako sa mga financial support lalo-lalo sa evangelization natin. At sa mga hindi nakakaalam, marami tayong mga CFD na walang trabaho na tinutulungan sa pamamagitan ng inyong financial support. And then moral support ninyo, mga seminaryan na tinutulungan natin. At this week din, next week, this week pala, magpadala din tayo sa Catholic school. At nagpapasalamat din si Father Albert Aldias sa inyong lahat, sa ating suporta, sa ating dasal. Dahil nagpatuloy po yung Catholic school doon sa Old Sagay. No? At nakita nyo naman yung mga madre na sa sports and evangelization na tuwang-tuwa po yung mga tao. Dahil meron tayong mga bisita, mga madre sa ibang lugar na bumibisita lang sa Bohol at nakipag-join sa sports and evangelization po. Tuwang-tuwa yung mga tao. Pasalamat tayo sa Poblacion Oriental, Valencia Bohol, silang kapitan at sa mga barangay officials at sa mga chapel leaders, affirmators, pastor leaders na tumutulong upang ma-realize fully yung ating sports and evangelization. Maraming salamat sa inyo po. At umaabot na po tayo ng 500,000 po sa Facebook page natin. Maraming salamat po sa inyong araw-araw po. Maraming bago mga subscribers at followers po. Para tandaan yan na milyon na po ang naabot natin. Na-educate natin through YouTube and Facebook page po. At patuloy lang tayo at ialay natin lahat ito. We are nothing for the Lord. We are unprofitable servant. We are unworthy servant. And don't forget that we are nothing. At yan talaga ang katotohanan sa atin. At ano pa yung mga magandang nagawa natin sa araw na ito, we are nothing. It is all for the glory of God po. At buong puso po, pasalamat ako sa inyong lahat, Brother Wendell, Talibong, at sa lahat ng mga bagong subscribers natin, nanonood sa atin dito sa Punto per Punto. Maraming salamat po. At i-bless ko na lang kayo. In the name of the Father. Father, Yes. sorry, ano lang natin, may nag-comment dito dun sa kanina, dun sa ear niya, dun sa tenga niya, may nag-comment dito si nilagyan din ng exercise all yung right ear ko, sabi niya twice po gumaling po. So yun. So Ang ganda, yung kanina, alam nyo, kapag hindi nyo pa na-try yan, subukan nyo po, baka nandun po yung yung way ni Lord. Sabi nga God's works in a mysterious way, hindi mo alam kung saan kagagaling. So yun daw po, ganun na ganun nangyari sa ear niya, sa tenga niya. 2 beses lang yan, nilagyan ng holy exercise all yata, yun, gumaling na po. Wow. Good news, no? Ang ganda. Very inspiring. Salamat, Brother Angel. And then,
Mag-bless na lang ako sa inyo lahat, ha? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this Give us day this our day our daily daily bread. bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. I be with you. And with your spirit. Amen. To God rest in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, maraming salamat sa inyo at God bless po. Magandang gabi. Good night. Yun, so yan si Brother Darwin. So huling mensahe na tayo. Ating unang ibigay sa huling mensahe. Dito muna tayo kay Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, good evening. Huling mensahe, pasalamat Brother Romel. Ayan, sige po. Ayan, salamat po sa Panginoon at sa lahat po ng nagsubaybay ngayon. God bless po sa ating lahat. Okay, and then natin naman ibigay naman kay Brother Romer naman. Brother Romer ng Bukidnon. Maraming salamat po sa Diyos, sa malaina, at sa lahat ng mga nanonood. Good night. God bless us all. And Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, Brother Junre. Yes, bago ang lahat mo dyan, may debate ka bukas, bro. Yes, abangan pala ninyo bukas dito sa face-to-face live debate sa February 24, 2025. Yan po ay sa Tagbilaran City. So dahil isa ko sa magdidebate, hindi ako makapag-live niyan. Malamang Yan ba yung sa Tagbilaran ng debate? Yes, no? Hindi sa live? Hindi live to. Anong oras yan, bro? Mapapanood siya live doon siguro sa Facebook ni Father Darwin kasi yung cameraman naka-open yung ni Father Darwin doon, yung kanyang account. So, malamang live to sa Facebook ni Father Darwin, pero hindi ko siya may live sa page ko kasi siguro share lang ako dahil isa ako sa magdidebate. So wala ako sa harap ng computer, so hindi ko siya mai-live. Di share lang ako. Bukas po alas 3 ng hapon, ang unang maglalaban itong si Paul Alima at saka si Jared Almazora. Ang topic ni Paul Alima, si Brother Paul Alima ang sumalo doon kay Father Darwin kasi Father Darwin nga meron siyang retreat, so hindi siya available. Actually kanina habang nagsasalita si Father Darwin, tumawag si Almasora sa akin, may number na ako niya. Tumawag siya, pinaalam niya na nasa bahay na siya ni Brother Kaloy, Abuyabor. And then doon na siya maghahaponan, doon siya matutulog. Bro Jando. Yes. Mabait naman. Matuto siyang gumalang doon. Baka sabi ko sa inyo mabait si Jair basta pero harapan eh. Ngayon, nandun siya ngayon kina Brother Kaloy, doon siya maghahaponan and doon siya matutulog. Sino kasama niya, bro? Siguro makasamahan niya sa debate. Meron din. Meron din. Big time na si Almasura ron ah. Ang duda ko yung moderator niya sa sa debate nila ni Mark Umbao. Mukhang yun ang kasama niya. Yung nagsabi sa akin na kumuha na siya ng ticket daw January 31. Kumuha na ng ticket. No, yun. So, dumating na siya, tumawag siya sa akin, ang bait niya. Bait niya, talagang magalang niya akong kinausap. And then, si Brother Paul Alima ang sasalo sa tema ni Father Darwin na patutunayan na si Mother Mary is the Mother of God. No? Ang affirmative dito, si Paul Alima. And negative, si Jared Almazora. And then pagkatapos nila, total bata pa naman to si Almazora. So Anong oras yan, bro? Anong oras? Mga alas 3 ng hapon to si Brother Angel.
Sa inyo bro? Bisaya o ano? Tagalog yung to. Tagalog. Tagalog kasi Tagalog si Almasora. Mm. Oh. Yung sa inyo bro dyan daw, kailan? And yung sa amin naman, pagkatapos. Sa gabi yung sa inyo? Pagkatapos nila. So mga alas 7 na yan? Mga siguro mga depende 5 or 6. Mas maganda na manood kayo at simulan doon sa sa harapan nila ni Paul Alima para enjoy talaga yung yung buong programa. Ayan. So papanood po 'yan bukas sa ating Kaso pang umaga kasi ako sa trabaho bukas, di ako maka-live. Mag-record na lang ko bro dyan, reason ko sa'yo bro. And then Brother Aljan. Brother Aljan. Yes po. Gagamitin ko yung mo bukas ha. Okay, hiramin ko yan. Yung? Okay. Yung laptop mo. Hiramin ko yung laptop mo. Gagamitin ko yan bukas. Sige bro. Sa cellphone na lang ako. Mag-record na lang. Okay, so dito tayo ngayon sa atin na maibigyan ng mga yun kay Brother at ibalik kay Brother John Ray sa kanyang huling mensahe. Pasalamat. Abangan po ninyo. Debate po bukas. Live face-to-face debate. Jared Almasora versus Paula Lima and me. Brother Darwin sana yon, kaso meron siyang retreat. And then pinasalo ko kay Brother Kaloy, yung safety president. Tinanggap naman niya. Nagkataon sabi ko Tagalog po yan. Ang niya, sabi niya tabingi ako sa Tagalog bro, ipasa mo na lang kay Paula Lima. So si Paula Lima ang sumalo. At the end si Paula Lima. Paula Lima ngayon nasa Bayugan siguro. Biyahe na siya pabalik sa Bohol para bukas na siya. Ready na siya for tomorrow debate. Face to face po 'yan. Kasi mabayad si Almasora sa face to face kasi pag nampastos siya, low-key siya doon. Daming Bisaya nakapalibot sa kanya. Pero believe ako sa kanya, matapang. Yan. Yan ang niya. Yan ang ko sa kanya kasi matapang. Di katulad din na siya ang naghamon kay Bro Wendell tapos biglang sabihin mo na lang kay Bro Wendell, bro, isumar na sa live na lang kami. Ay hindi, dapat face to face. Nagbago. Di ba siya ngayong naghamon na face to face, siya pa ngayong tumawag dito tapos biglang sabihin nila daw kay Bro Wendell na sa live na lang gawin. Then sabi sa akin ni Russia, nagre-request siya para mag-usap sila ni Brother Wendell sa schedule. Doon pa rin daw sa Plaza Independencia. Doon pa rin. Tuloy pa rin. Sana ganun nga. Siguro bukas, available si Brother Wendell bukas sa pag-uusap nila. Communicate po silang dalawa. Brother, bukas bukas pa lang. Sa Martes pa lang, Martes. Bukas. Yung sa inyo, bro, sana maganap yung sa inyo ni Almasura alas 6 para makasabay pa ako. Ang uwi ko kasi bukas alas 6 so pwede pa ako makasabay niyan. Pero kay Brother Paul, parang hindi na ako maka-live niyan. Nasa trabaho ako niyan alas 3. Yeah. And then March 30 po sa doon sa Cagayan de Oro, 4 na tema ng debate po doon. Siguro mauna or si Rosby at saka si Jeffrey rin yan. Rosby Aliabo, former born again pastor na ngayon CFD na. And then si Paula Lima at Jerry Laig. And then si Stalwart, former Seventh-day Adventist evangelist, laban kay John de la Peña, SDA pa rin. And then ako at saka si Jolito Daig, no? Ito yung maghaharap kaming dalawa. At ang tema namin ni Jolito Daig, patunayan ko na ang Eucharist is the literal body of Christ. Yeah. Baka mapulot sa physical. Iba kasi yung physical sa literal eh. Ayun. So, baka po ninyo yan na atikabong mga schedule for debate na darating po. Bukas, Paula Lima versus Jared Almasora. And then, yan. And then, ako at saka si Jared Almasora. Kami yung makakalaban ni Jared bukas. Okay, so ibalik na lang ating ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Si Brother Wendell, nandiyan pa yata, di ba? Wendell, nandiyan pa si Brother Wendell?
Titignan ko lang dyan, Boss Brother Wendell. By Bro, the way Jando, pala, Hindi pa nagpasalamat si Bro John Ray. Ay, Si Bro Brother. Jindre, hindi pa nagpasalamat. unahin muna natin si Brother Wendell kasi nagsalita si Brother Wendell. Yes, Bro Wendell? Bro Wendell. Bigyan mo akong schedule sa Cagayan, ha? And aatin ako, papalakpak lang ako. March 30, Brother Wendell. March Okay, 28. March 28 yata kami alis ni Paula Lima. And then March 30 po yung debate. Sige. Ay, atin na Brother Wendell para vivo tayo. See you, Bro Wendell. See you po. Okay. Sasama si Aljan Bagatnan. Gusto niyang ma-meet si Brother Wendell personal. Nakita na kami yan sa Iloilo, bro. Nakita pala kayo. Huwag mo agad sinabi. Nalit ka sa balita, Bro Jando. Nalito ko sa balita. And then, Brother Wendell, baka kayong Martes is mag-usap kayong dalawa ni Denmar Santiago for another schedule sa inyong harapan sa Cebu. Gusto niya na online. Sabi ni yung nag-contact sa iyo, gusto niya sa Russia? online. Russia. Pangit. Sabi niya sa online. Sabi ko na harapan, di ako sang-ayon ng online. Dahil Kasi makita natin yung mga ginagamit ng mga aklat, lalo na yung ginagamit niyang Adventism, na pinatunayan sa Adventism na ang Santo Papa ay kotisyon yan ng Adventism na aklat. Kotisyon lang yan. No? Yan, Pero sinagot yan. So gusto ko talaga harapan para magkabukingan. Yan. Maganda harapan. Mas maganda talaga harapan, no? So, kita-kisa kay Brother Wendell sa Cagayan de Oro ngayong darating na March 30. Okay? So, 4 na tema yan. Enjoy talaga. Brother John Ray, ibalik ko sa iyo, Brother John Ray muna bago ko ibalik kay Brother Wendell. Nabahaw na? Sige na. Matampuhin ka naman. Hindi, nagpapasalamat. Ano yung nabahaw? Kala ko nabaliw. Ano yung nabahaw? Nabahaw na parang Bahaw na. lumamig na kanin na ba? Kanin Lumamig lamig. na kanin, bahaw na yung kanin, bahaw na yung tinapay, parang ganun ba? Lamig na lamig. Gusto ko lang pasalamatan Brother Jando si Sister Beatrice Prudente, no? Dahil nagbigay siya kahit paano ng 5 euro. So, maraming pong salamat Sister Beatrice Prudente sa iyo pong generous heart. Pagpalain kang papusanan ng Panginoon. She's watching from Paris, France. Ayan. So, mayroon na tayong kaabag sa Francia. So, sana po, Sister Beatrice Prudente, ano ka pa po dyan? Multiply, no? Para po malaman pa ng mga kapatiran natin dyan, ng mga Katoliko, na mayroon pong punto por punto. Sana po, share nyo po yung ginagawa natin dito para po sa ikakaalam ng karamihan. So, siyempre, pasalamat tayo una-una sa ating Panginoong Diyos at kay Father Darwin, no, sa kanya pong oras na inilaan sa atin para kahit paano makasama po natin ating buting pare. At sa lahat ng mga kapuntos, maraming salamat sa mga nagtanong, mga pumasok. At sa lahat din dito sa ating pong mga kaabag, maraming salamat. Ang dami nilang tanong, pero ang rules kasi ni Brother Jando, walang kukuning tanong galing sa live, kaya hindi ko po kayo ma-entertain sa inyong mga tanong po. Pero maraming salamat pa rin po mga kapatid. Sana patuloy po tayo sa pagsama-sama sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. Dito lamang po sa Punto por Jando. Okay, ito namang ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat at sa mga kasama dito at sa mga nagsubaybay. Okay, ito namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos sa huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Yung nabahaw parang napanis din pareho ba? Panis. Yun, napanis. Hindi kasi ang panis hindi na pwedeng kainin yon. Hindi na. Ang bahaw, lumamig. Lamig na kanin yan, Brother Angel. Parang ganun, lamig na kanin, bahaw. So, parang lumamig na yung sabaw. Parang ganun. Parang ganun. Pero hindi siya appropriate sa sabaw. Sa kanin lang. Kanin lang. Kanin lamig ba? Kanin tinapay. Ayan, tinapay pwede rin. So, para kakanin pala na lumamig. Lamig na. Malamig na yan. Madaldal si Jando
Tirador ng kanin lamig. Uy, nakakataba yung kaning malamig, kala nyo? Mukhang nahulaan ni bro, Angel bro Jando Oh, yan sabi ni Edgar Logan. Gusto mong tumaba? Kasi dati payat ako dati. Talagang Tumaba sumabat ko eh. dati. Sabi ni Brother Edgar Logan. Gusto mo tumaba? Kumain ka ng bahaw. Tirador Yun. ng kanin lamig. Mm. Kaya pala bigla kang tumaba, no? But anyway. Blessing siya ni Lord. Ibig sabihin ano ka, no? Pinagpala ka, bro, dyan, no? Pinagpala ka ng makanin lamig kung saan-saan. Una maraming po salamat sa Diyos sa kanya lahat ng kaluwalhatian kapure magpakailanman. Thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you po Mama Mary, no? Muli sana ma-share niyo po ito, no? Marami pa tayong ililigtas. Sabi nga, maraming tinawag, konti ang tumugon at marami pang aanihin, konti ang manggagawa. So maging manggagawa po tayo by sharing this channel. Napakarami natin mailigtas at pabaon po ng ating ebanghelyo, napakaganda. Hindi siya ganun kadali, no? The demands for salvation, talagang hindi siya ganun kadali at makikita po natin, no? Yung iba yung gusto ng Diyos kaysa natural goodness natin. So yung kakaiba, talaga radical ang conversion dapat. Dapat may grow na nag-grow talaga tayo sa pag-ibig at sa faith. At makikita mo yan sa pagiging humble ng tao. Kapag ang tao ay nagiging mababa na loob, naging mabait na, mapagpigil na yung sarili, that means you grow in love and faith. Yun po ang challenge natin, ang challenge ni Lord sa atin ngayong gabi ito. Sana po tumugon po tayo sa Kanya para sa buhay na walang hanggan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Good night, everything.